Sige po tayo manalangin. Ama, salamat sa araw na ito. Kung meron ka pong nakitang karumihan sa aming mga puso, mga bagay na nagiging hadlang upang hindi po namin ma-appreciate ang iyong kabutihan at kaligtasan na ipinagkaloob sa amin, patawad po, Panginoon. Linisin ninyo ang aming isipan, linisin ninyo ang aming buhay, at ang mga salita mo na aming pag-aaralan ngayong umaga ay magsilbing lakas at pagpapala sa bawat isa sa amin. Upang makapamuhay kami, Panginoon, na mayroong pagpapala, kagalakan, at kapayapaan na nagbumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maupo po tayo. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po. Yung mga nasa likod at hanggang ngayon ay nagtitext pa, pakihampas na lang sa pader yung mga cellphone nyo nang matapos ng lahat. Ayan, o kaya gano'n nyo sa ulo nyo, sabihin mo, ikaw ang tigas ng ulo mo, ha? Ayan. Sige, nakikita ko yung mga nagsiselfone. No? Kasi inaagaw yung ating atensyon ng ating cellphone. Ngayon kung wala man ng Biblia ang cellphone nyo, dito na lang kayo, makinig kayo dito. Pag may nakita ako nagsiselfone, paupuin ko mamaya dito hanggang matapos yung gawain. Ayan. Praise God. Ang ating presence ay, ang ating isipan ay presence, but yung ating ginagawa ay, no? Okay. Working together. Sama-sama tayo sa lahat ng gawain. Kay hirap o ginhawa, lagi po tayong nangdudoon. Purihin ang Diyos para magiging matagumpay at mabiyaya ang ating buhay. Salamat po sa presensya ni Sister Hipag na, nakalimutan ko pangalan. Giselle. Sister Giselle, welcome. Ayan. Para mga ilang buwan na nawala, Sister Giselle, umiba yung mukha, no? Kung dati maganda, ngayon, magandang-maganda. Salamat po sa mga bago po nating mga kasama. Welcome po kayo. At yung mga upuan na walang laman, huwag yung galawin. May mga espiritong nakaupo dyan. Praise God. So, working together. Ito po yung napakaganda na tema na ating ginagawa for this month of November. No? Kung kaloobin, September pala. No? Baka minamadali ko yung Christmas. Ayan. Kung loobin ng Panginoon, i-continue natin ito. No? Para lumago po yung church, dapat po sama-sama tayong magpagamit o gumawa sa kalooban ng ating Panginoon. Naalala ko po yung kwento ng isang estudyante. No? Siya po isang Koreana, babae. Yung babae estudyante sa 15 years old ang kanyang edad. Batang ito ay sobrang, hindi naman natin masabing wala, pero parang napaka-purol. Sorry po, medyo hindi maganda yung pagkabanggit ko. Parang mahina, mahina lang. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka mahina. Yan, minsan kasi kaya nagiging mahina tayo, dahil naghihina-hinaan lang tayo, no? Praise God. Praise God. Pero sa totoo, hindi ka po mahina. Malakas ka. Praise God. Now, masabi natin itong batang ito, napakahina ng kanyang memorya. No? Napakahina ng kanyang pagdating sa mga aktibidades sa school. Parang lagi siyang kulilat. Isang araw, yung kanyang mga magulang ay tumanggap sa Panginoon. At ang kanyang mama at papa ay patuloy na uma-attend sa church na kung saan doon sila tinawag ng Panginoon. So, palaging nagkakaroon ng problema itong mag-asawa dahil sa kanilang anak. Na dahil kung minsan yung kanyang card, yung kanyang nakukuhang
Kung hindi 74, 75. No? Praise God. So, napakababa ang kanyang grade. At isang araw, napag-isipan ng mag-asawa na dalhin ang kanilang anak sa church. Habang nandoon sila sa church, yung bata ay nakikinig. At parang iba yung kanyang naramdaman. Pagkatapos, habang nakikinig siya, parang binuksan ng Holy Spirit yung kanyang puso. At nagkaroon siya ng pangako. No? Nagkaroon siya ng pangako sa kanyang sarili. Sabi niya, every Sunday, kapag nagsasalita ang aming pastor o kung sino may yung gagamitin ng Panginoon sa ibabaw ng pulpit, lagi akong upo sa harap. At makinig ako sa lahat na itinuturo ng aming preacher. So, ginawa niya yun. No? Yun yung kanyang commitment sa Panginoon. Pagkatapos, nagkaroon sila uli ng activity sa church. Mayroon silang morning watch or morning prayer. At itong batang ito, dahil sa kanya yung kanyang kobinan sa Panginoon, tuwing pumunta sa church yung kanyang mga magulang, kasama siya. At yun ang kanyang kobinan sa Panginoon ginawa niya. Isang araw, nagulat yung kanyang teacher. Dahil yung kanyang laging nakukuha sa exam is kung hindi 74, 75. Tinawag siya ngayon ng teacher niya. Sabi niya, halika rito. Di, medyo takot yung bata. Lumapit sa teacher. Sabi niya, bakit, sir? Sabi ng teacher sa kanya, kanina, nag-exam tayo. Sasabihin ko sa'yo, nangudigo ka at nangupya. Kaya, mataas ang iyong nakuha grade sa ating exam. Sabi niya, hindi po, sir. Hindi ko yung trabaho. Hindi ko yung ginagawa. Yan, kaya mga nagungudigo at mga nangungupya, ito yung tip para sa inyo. Para hindi na kayo mangupya at hindi na kayo mangudigo. Praise God. Sabi ng teacher, bakit? Anong ginawa mo? Bakit ganyan? Yung inyong 74, 75 dati, bakit bigla naging 85? Ibig sabihin, napakalaki ng increase. Nangupya ka, nangudigo ka. Sabi niya, hindi po, sir. Sabi ng teacher, anong ginawa mo? Sabi niya, sir, alam nyo, dati po ako hindi nag-aaral. Ang aking mama at aking papa ay Kristiyano. Hindi po ako sumasama sa church. Pero nung napag-isip-isip ko, nagkaroon ako ng covenant sa Panginoon. Sabi ko, tuwing mayroong magsasalita, ang aming pastor sa harap, ako ay nasa unahan at makikinig sa kanyang sasabihin. At ang sabi niya, lagi akong nagpipray sa Panginoon na bigyan niya ako ng wisdom. Praise God. Alam niyo po ba, nagulat yung kanyang teacher. Ganun ba? Sabi niya, gumagawa akong mag-isa. Hindi ko kilala ang Panginoon. Pero sabi niya ngayon, dahil sa relasyon ng aking mga magulang sa Panginoon, natuto ako magkaroon ng kobinan sa ating Panginoon. At ito ngayon ang kanyang ginawa sa akin. Praise God. Alam niyo po itong batang ito, isa po siya sa nagiging magaling na mekaniko ng Hyundai. Ano ba pa tawag doon? Hyundai ba o Hyundai? Yung Korean car? Yung mga kotse, yung Hyundai car? Di ba? Isa siya sa nagiging magaling, no, na mekaniko ng Hyundai. Dahil sa kanyang talino,
dahil sa kanyang talento, no, sinuportahan siya ng gobyerno. Pinag-aaral siya sa Amerika hanggang siya bumalik siya ng Korea at siya ngayon ay isang naging manager o kilala sa paggawa na sasakyan na Hyundai. Ano bang tawag doon? Praise God. Hindi mo mahalaga yan. Ang mahalaga, ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang batang ito, wala siyang kakayanan. Wala siyang sapat na lakas at karunungan upang gawin ito. But, siya po ay nagkaroon ng kubinan sa Diyos. Ito po ay nagpapakita na kapag ang ating sarili ay i-align natin sa Diyos, i-connect natin sa Panginoon ang ating sarili. Ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat, ang siyang magbibigay sa atin, no? Magdadala sa atin sa isang tiyak na pagtatagumpay. Maaari din po natin gawin ito. Purihin ang Panginoon, kaya working together. Maraming mga tao, maraming kabataan sa panahon natin ngayon, no? Minsan napakalungkot, puro kabiguan, no? Puro pagbabagsak, no? Bumabagsak ang buhay, nagiging walang saysay, kasi nagdidesisyon, gumagawa ng mag-isa. Bakit hindi natin isama sa Diyos? Bakit hindi natin kunin ang desisyon ng Panginoon at gamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Praise God. Sabi po ng ating talata na binasa sa verse 3, mamaya po mayroon po tayong event na magaganap. Yan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Walang bayad dito, libre. Kagandahan loob. Grasya. Di mo binayaran ito. Tinanggap mo ito sa Panginoon na libre. Kaya dapat gamitin mo ito sa tama. Kagandahan loob ng Diyos sa atin. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos o ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Praise God. Ano po, makita natin dito, una, ang sabi niya, tingnan natin mabuti. Number 1, 3 lang ito, kaya 3 oras to, no? Consider one another. No, lagi nating i-consider palagi ang binigay ng Diyos sa atin. Kung minsan dahil sa ito yung ating buhay, sanay na tayo sa ganitong buhay, para bagang wala na. No, wala na tayong pangarap, no, wala na tayong iniisip, kasi sanay na nga tayo eh. Parang wala na tayong plano na umahon, wala na tayong plano na umasenso sa buhay. Praise God. Dahil hindi natin kinoconsider ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dapat nating malaman na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Working together. Sabi niya rito, consider one another. Anuman, kaya ang hinambing dito ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo sa Romans, tayo daw ay isang part ng katawan. Praise God. Di ba yung ating katawan, kung sino pa yung mahina, siya yung ating inaalagaan. Kung sino yung pangit, siya yung ating pinagaganda. Praise God. Hindi pwede sabihin ng bibig na, sige, wala na kayo dito, ako na lang lahat. Ako na maglalaba, ako na magluluto. Sige nga, tingnan natin. Anong gagawin ng bibig kapag naglaba? Praise God. Pastor, wala na ngayon yan, kasi meron na tayong washing machine. Praise God. Kung wala yung kamay, hindi yan magagawa ng bibig. Kaya napakaganda po ng plano ng mga youth ngayong
Sunday na mayroon po kayong back to school. Yan. Babalik kayo sa pag-aaral sa ating Panginoon. Praise God. So, pahalagahan natin kung ano man yung kaloob na ibinigay sa atin. No, huwag mong ismulin. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Mahalaga ka. No, i-consider mo yan. Bigay sa'yo ng Diyos. Marami mga taong wala niyan. Amen? Praise God. Yung nasa sa'yo, marami mga taong wala dyan. No, ikaw lang ang binigyan ng Panginoon ng ganyan. Kaya dapat, gamitin mo ng tama. No? Consider natin. Bigyan natin ng parangal, di ba? Hindi naman sa gusto natin laging parangalan. Halimbawa, no? Meron kang nagawang napakagandang bagay. Praise God. Meron ba? Meron ba tayong nagawang magandang bagay ngayong umaga? Siyempre, nandito ka sa church. The best yan na ginawa mo. Amen? No? Monday hanggang Saturday, meron ba tayong ginagawa na mga magagandang bagay? Praise God. Diba? Nag-aaral ka ng doktor. Pagkatapos, lagi ka nakasakay sa bus. O, ano ba trabaho ng doktor? Ha? Hindi konduktor, ha? Kasi yung konduktor, lagi yan sa bus. Ikaw ay isang doktor. Kaya kung saan ka tinawag ng Diyos at kung ano yung talento na ibinigay niya sa'yo, gamitin mo yun. Gamitin. Kasi diyan ka niya pagpapalain. Praise God. Mayroon tayong talent, pagkatapos hindi naman natin ginagawa. Ano mangyayari? Ha? Mag-grow kaya? Dadami kaya? Lalago kaya? May pakinabang kaya? Wala. Walang pakinabang. Kaya, no, working together. Hindi mo magagawa ang isang bagay na wala kang kasama. Sabi ng Proverbs chapter 4, diba, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Kaya tingnan mo yung mga kabataan natin ngayon, 13 pa lang, dalawa na sila. Amen? Diba? Dalawa na. Okay, mag-aral ka muna. Wala ka pa sa tamang edad, mag-aral ka muna. Huwag ka munang pumasok o huwag mong panghimasukan ang mga bagay na hindi mo alam. Mapapasubo ka dyan. Pag napasubo ka na, wala ka na magagawa. Praise God. No? Dapat katulad ng batang Koreana, makinig tayo lagi ng salita ng Diyos. Working together. Kung ano yung sinasabi ng magulang mo, kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung mga pamantayan na sinasabi ng pastor, gawin natin upang tayo ay mapabuti. Praise God. Verse 5. Gayon din naman, kahit tayo ay marami, nabubuo sa isang katawan. Praise God. Ang daming part ng ating mga katawan. Diba, napag-aralan nyo ba yan, mga high school? Sorry po, hindi kasi ako nakapag-high school. Kaya hindi ko alam yan. Sino ba sa inyong high school? Sa inyong blackboard, mayroong skeleton, lahat ng party ng katawan. Marami. No, lahat yan, marami. Pero lahat sila ay nagagamit sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Praise God. At alam nyo ba, tayong mga kabataan, tayong mga Kristiyano, this is the time na tayo ay gamitin ng ating Panginoon. Kaya huwag mo na sayangin ang lakas mo, ang isip mo, ang talino mo, huwag mo na sayangin. Praise God. Imagine mo, ilang oras sa isang araw? Sagot. Galit yata kayo. Ilang oras sa isang araw? 24. 12 yung gabi, 12 yung araw. Praise God. Doon sa 12, ilang oras yung ating ginagamit upang gumawa ng tama? Sagot kayo. Pag hindi kayo sumagot, tatamaan kayo. Ilang oras yung ginagawa natin para ma-appreciate natin yung ginagawa ng Diyos? Para mabigyan natin halaga. Ano bang ginawa ng Panginoon sa akin ngayong araw? Praise God. Pwede niyo naman sabihin, Pastor,
30 minutes lang. At least may ginawa ka. Oh? Saan napunta yung ibang oras? Saan? Ha? Diba? Sabi ng Panginoon sa dalawang anghel, punta kayo sa lupa. Dala kayong basket. Panginoon, anong gagawin namin sa lupa? Punta kayo doon, pagkatapos, lahat ng mga request ng tao, kunin nyo, ilagay nyo sa basket. Sabi niya sa isa, ikaw naman, pagbaba mo ron, may dala kang basket, kunin mong lahat na pasasalamat na gagawin ng tao. Alam mo naman, yung mga anghel, matatalino yon. Isang salita lang. No, one word is enough. Sapat na ang isang salita. Ginawa ng dalawang anghel, pumunta sa lupa. Maya-maya, dumating yung isa. Panginoon, Panginoon, punong-puno yung basket eh. Ito po yung mga request ng mga tao sa buong mundo. Alos hindi niya mabuhat. Ang dami. Lumipas na isang oras, 2 oras, kalahating araw, 1 araw, 2 araw. Yung isang anghel, hindi pa bumalik. Pangatlong araw, bumalik. Yung laman ng basket, puno kaya? Alog-alog. Sabi ng Panginoon, ano ba itong nangyari sa iyo? Bakit ilan-ilan lang ito? Nakuha nyo? Nagets? Ha? Pagkahilingan, ang bilis natin humingi. Pero pagdating dun sa appreciation o pagpapasalamat sa Diyos, wala tayong ginagawa. Praise God. Alam niyo po yung ating mga testimony dito, barya pa lang yan. Barya pa lang. Masigit pa ang iyong tatanggapin sa ating Panginoon. Kaya tayo ay marami at iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa iisa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. No? Kung propesiya kung propesiya ay gagamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Praise God. Alam niyo po ba kung bakit nagiging mabagal ang pag-grow ng isang church? Kasi kanya-kanya. Nang nabasa niyo ba yung bansang Somalia? Ang bansang Somalia, wala silang presidente. Wala silang leader. Lahat sila leader. Kaya ang Somalia, napakagulong bansa. Bawat kanto, mayroong kulungan. Bawat kanto, mayroong nag-aaway. Kasi wala silang guide, walang nangunguna sa kanila. Pero iba ang Pilipinas. Praise God. Kaya ito yung nagpapakita na hindi basta naisip natin, kaya na natin gawin. Ang katotohanan na tinuturo nito sa working together, bago mo gawin, hingin mo muna ang pahintulot ng Panginoon. Lord, ito ba kalooban mo? Lord, ito ba yung gusto mo sa buhay ko? Praise God. I-appreciate natin ang pagpapala ng ating Panginoon. 7. Kung maglingkod ang ating kaloob, maglingkod. Kapag yung kaloob ay maglingkod ka. Mayroon tayo niyan. Katulad ng ating Panginoon, bumaba rito sa lupa, hindi magiging Panginoon kung hindi, mag-serve, maglingkod. Ito yung wala sa atin ngayon.
Kasi gusto natin lagi. Number 2. Ayan o. Dapat tayo maglingkod sa bawat isa. Serve one another. Praise God. Kapag makaramdam ng gutom ang ating sikmura, sinong gagawa? Kamay, mata, isip, magluluto. Pagkatapos, pag naluto na, kakain. Pagkatapos kumain, pupunta dito sa ating stomach, tutunawin at ang lahat ng parte ng ating katawan ay, ma-appreciate nila yung sustansya ng pagkain na ginawa. At dahil doon ang lahat ng part ng ating body, ng ating katawan ay nakakatanggap. Kaya lumulusog. Praise God. Serve one another. Maglingkod tayo sa isa't isa. Praise God. Kaya nga sabi doon sa taas, kung ang iyong kaloob, ikaw ay mag-prophesize ka. Kung ikaw naman ay magbigay ka. Gawin mo ang lahat ng bagay na masaya. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka ba ngayon? Ano ba? Praise God. Oh. Pastor naman. Oh. Nabitawan ko tuloy yung cellphone ko. Praise God. Serve one another. Kapag ginawa natin ito, ang church ay lalago. Ikaw mismo na binigyan ng talento ng Panginoon. Ano po? Kaya doon sa unahan, sabi doon, na-appreciate. Appreciate one another. No, na-appreciate ng Diyos ang ginagawa mo. Di ba sabi ng 1558 ng 1 Corinthians? Magpakasipag kayo at huwag magiging tamad. No? Sapagkat alam natin ang ating ginagawa sa Panginoon ay hindi nasasayang. Gawin natin ito dahil sa ating Panginoon. Serve one another. Praise God. Bago kami magiging workers sa church ni Pastora Eva, praise God, nag-serve muna kami sa mga membro. Pastora Eva, taga-walis, taga-hugas ng plato. Ako naman taga-buhat ng upuan. Nung panahon namin kasi, usong-uso yung crusade. No? Mula doon sa 1 kilometro, kunin mo yung mga upuan, hakutin mo yung instrumento, dalhin mo sa plaza, at doon magsasalita yung aming pastor. No? Yun yung aming unang trabaho. Galing Payatas, pupunta kami ng Tondo. Kasi doon yung aming church na pinaglilingkuran. Minsan wala kaming pamasahe. Minsan masama na tingin sa akin ni Sister Eva. Ayan. No? Ang aming labigip sa church, 50 pesos a week. Di ba? Pero dahil sa nandoon yung spirit ng serve, paglilingkod, wala kang reklamo. No? Hindi ka naghahanap. Kasi yun ang iyong kaloob na ibinigay ng Diyos. Maglingkod ka, mag-serve ka. Praise God. Di ba, ugali natin mga Pilipino kapag tayo naimbitahan, no? Sa birthday, binyag, kasal, ano pa ba? Dibo, ano pa? Despedida. Ano pa ba yung mga party-party? Di ba gusto natin doon tayo agad sa kabisera? Doon tayo agad upo sa pinakamarangya? Hindi ganon. Hindi ganon ang lingkod ng Diyos. Serve one another. Gawin natin, sabi ng Panginoon, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. No? Kung ano yung iyong inutang, siya yung iyong
Parang kanta yun No? Serve. As a Christian, dapat buhay palagi sa diwa natin ang salitang ito. Dito tayo tinawag ng Diyos. Mag-serve tayo sa bawat isa na walang reklamo. Ako na nga naghuhugas kanina Ako na nga yung ganyan Kahapon ako ngayon nagbuhat niyan Kahapon ako gumawa niyan Reklamo. Alam niyo ba yung mga reklamador? Ano nangyari sa kanila? Naiwan ang kanilang mga kalansay doon sa wilderness. Kasi reklamo ng reklamo. Praise God. Serve. Mag-serve tayo na may pagmamahal. Kasi kahit kukunti yung ating pinaglilingkod o paglilingkod, naramdaman po yan ng mga tumatanggap. Meron kami membro sa Payatas. Nag-birthday siya. Itong taong ito ay nagtatrabaho sa restaurant. Siya yung cook. Pasensya na kayo. Siya yung tagaluto. Isang araw nag-birthday, inimbita kami. Masarap pagluto. Siyempre, tagaluto Habang kumakain kami, sarap ng kain. Praise God. Anong maramdaman niya na yung pagkain kunti na lang, biglang lumapit. Pasensya na kayo, Kasi, alam niyo ba kung bakit masarap yan? Nabuhos ang bitsin. O ano gagawin mo? Itinaugoy kayong lalagyan ng bitsin, biglang nabuhos lahat. Parang sinasabi niya, tama na yan. Huwag niyo naman ubusin. Kuha niyo? Praise God. Hindi kailangan ng Diyos ang wala tayo. Kailangan lang ng Panginoon yung mayroon tayo. Alam niya yun. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, alam mo bang matalino ka? Isa pa, alam mo bang may talent ka? Praise God. Hindi hahanapin ng Diyos ang wala tayo. Alam niya yan. Siya ang nagbigay niyan sa atin. At hindi tayo paghahanapan ng Panginoon ng mga bagay na hindi niya ibinigay. Kaya kung minsan, hinahanapan na tayo ng Diyos. Kasi yung kanyang ibinigay, anong ginagawa natin? Tinatago natin. Inaamag na Praise God, nasisira na, kinain na ng kalawang, kinain na ng mga insekto, yung ating talento. Praise God. Hindi baling maliit na bagay. Praise God. Basta totoo. Na kung ano yun, yun. Praise God. Yun yung pagsiserve. Huwag na po kayo maghanap Yun lang yung kaya ko. Praise God. Meron kami mga kapatiran sa Tondo. Pag nagpaluwab kami, Mr. Eva, doon sa Payatas, magpaluwab kami. Biglang pupunta sa tindahan, mangutang ng soft drinks, mangutang ng kape. Sabi ko, huwag niyong gawin yun. Kami naman, ako naman, pwede naman yan sa tubig na malamig. Ano sabi ng Bible? Ang sino mang magbigay ng isang basong tubig na malamig sa kanyang lingkod, tiyak na siya ay pagpalain. Di baling hindi ka purihin. Ang mahalaga, na-appreciate ng iba ang paglilingkod na ginagawa mo. Kahit ito maliit na bagay, anumang bagay, ang mahalaga, tanggap. At ikaw ang kanyang pagpapalain. Praise God. Ayan verse 8, sabi niya, magalak ng kaloob na may, sabi niya, magpalakas ng loob ang may
kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong pagkakaloob, magbigay kayo ng buong kaya. No? Mamuno naman at mamumuno kayo ng buong sikap. Kung magkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, totoo sabi ng Bible, kapag simpleng bagay na ginagawa natin, na yun ang sinasabi ng Diyos at yun ang ibinibigay ng Panginoon, ang ating paglilingkod, ang paggamit sa atin ng Panginoon, ay magbubunga ng kagalakan. Kagalakan. Imagine nyo, no, itong buong church na ito. Praise God. Pari-pariho yung ating isipan, pari-pariho yung ating layunin. No, ano yung ating vision? Anong vision natin? Ano? O, di ba? Di nyo alam? Praise God. Tatanggalin ko na next week yun. Laki-laki nun. No? Vision, hindi mission. Praise God. Kaya kapag hindi ninyo minimemorize yung ating mission at vision, no? Magiging konsumisyon ang ating buhay. Di natin alam yung ating tutunguhin. Di natin alam ang ating gagawin. Bakit ba ginagawa natin ito? Dahil ito ang ating misyon. Bakit ba nagsisimula tayo dito? Dahil ito ang ating vision. Praise God. Alamin natin yung ating mission at ang ating vision. Multiplying churches. O biro nyo kung kunti lang nakakaalam. Ha? Multiplying churches in Luzon, Visayas, and Mindanao and all around the world. Ano yung vision? Ayan. Ay, dapat tayo laging nagpapa-equip. Dapat tayo mga turuan. At kapag ikaw ay naturuan, ituro mo naman sa iba. Hindi yung ganyan, ha? Praise God. Sauluhin po natin yon. Praise God. Kasi pag hindi mo saulo yun, parang hindi ka membro na Silanganan Community Christian Church. Purihin ang Panginoon. Maging tunay. Totoo ka. Lahat ng ginagawa natin, totoo. Magiging makatotohanan tayo. Nasa harap tayo ng Panginoon. Ginagawa natin ito dahil sa Panginoon. Gagawin natin ito dahil ito ang sinasabi ng Diyos. Huwag tayo papinggoy-pinggoy. Huwag tayo ano tawag doon? Praise God. Magiging totoo ka. Sabi mo sa katabi mo, maging totoo ka. Oh. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. O, tinan mo, pastor, kaya nandito ako sa church dahil mayroon ako nililigawan. Kasi, sabi ng verse 9, magiging tunay ang inyong pagmamahalan. Kaya, pastor, ito, nagmamahal ako. Kaya nandito ako sa church. Iba yun. Hindi tamang pagmamahal yun. Iba ang pagkakaunawa natin sa Bible. No? Love one another muna. Ibig sabihin, hindi yan pag-ibig na makalaman. Yan ay pag-ibig na udyok ng Holy Spirit. Yan ay pag-ibig na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Praise God. Magbahalan kayo. Oh? Bilang tunay na magkapatid. Meron ba magkakapatid nagliligawan? Sige nga. Sister, crush kita. Sister, brother, ganon din ako sa iyo. Iniiba natin yung prinsipyo ng Biblia. Praise God. Hindi ka pa dapat magmahal. Kasi, bata ka pa. Mahalin mo muna ang Panginoon. Mahalin mo ang kapwa mo.
I-appreciate mo ang Diyos sa buhay mo at ikaw ay magtatagumpay. Sabi niya, magmahalan kayo ng higit. Sabi niya, at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. No? Yung pagpahalaga, importante yan. Na-appreciate natin. Wow. Si sister diba, si pastor nung dumalaw ako sa church nila, tinimplahan ako ng kape. Binigyan ako ng tubig malamig. Praise God. Verse 11, magpakasipag kayo. Masipag ba tayo? Sigurado kayo? Magpakasipag kayo. Saan? Magpakasipag tayo. Mag-cellphone. Pagdating sa salita ng Diyos, ang kukupad natin, sabi mo sa katabi mo, hindi ka makupad. Kaya tuloy, napakabagal ng memorya ng ating mga kaisipan. Na kung minsan binabasa natin ang Biblia, mali ang ating interpretasyon. Mali yung ating pagkakaunawa. Kasi iba, tinitwist natin, pinipilipit natin ang salita ng Diyos. Ang katanungan ay nasa salita ng Diyos at ang kasagutan, nasaan? Nasa salita ng ating Panginoon. Hindi porke tinanong ng Panginoon si Cain kung saan si Abel, hindi yan ibig sabihin, hindi niya alam. Kuha nyo? Hindi ibig sabihin dahil tinanong ng Panginoon si Balaam kung sino yung mga taong yon, hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos. Praise God. Kaya kung tayo po ay nagmamaang-maangan, nagdudunong-dunungan, lalo lang po lulubog ang ating buhay. Tanggapin natin ang tama, iwaksin natin ang mali. Bibigyan ko kayo ng kapirasong o isang piging ng baka. Dito, ito ba yung pigi? Pigi ito ano? Bibigay ko sa inyo, anong gagawin nyo sa pigi ng baka? Lalaga nyo, lutuin nyo ng masarap. Pagkatapos, nung maluto na, kainin. Alin yung kainin? Yung laman. Amen? Ang buto, anong gagawin? Diba? Iwaksin natin ng masama. I-appreciate natin, tanggapin natin ng mabuti. Nakakatulong sa atin yan as a Christian life. Bilang mga totoo at mga tunay na Kristiyano. Praise the Lord, hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magiging totoo ka. Bin mo, magiging makatotohanan ka. Praise God. Magpakasipag. Verse 12. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Ayan, prayer. Praise God. Ang panalangin ay ating po pag-appreciate sa Diyos at paghandog ng ating mga sarili. No, yung ating worship sa Panginoon, napakahalaga niyan. Kaya nga sabi ng chapter 1, verse 12, di ba? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y namamanhik sa inyo, sabi ni Pablo. No? Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang buhay, banal na handog, kalugod-lugod para sa Kanya. Ito yung tama. Praise God. No? Ako mali, tayo mali. Ang tama alin, yung salita ng Diyos. Kaya lagi tayong makipag-connect. Lagi tayong i-align natin mabuti yung ating sarili, ang ating puso at ating buhay sa salita ng Diyos. Praise God. 14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan, nandito yung papasok yung love one another. Praise God.
Number 3. Doon na, magtatapos na tayo dito. Ayan o. Ano yung una? Number 2. Number 3. Hindi ba? Praise God, magmahalan tayo sa isa't isa. Katulad ng isang katawan. Pag nasugat yung dulo ng daliri ng ating paa, sino nagsasabing aray? Yung paa ba? Ito. Nang ibig sabihin, lahat ng parte ng ating katawan ay apektado. Apektado. At kung medyo malala pa yung sugat niyan, baka mapunta pa sa hindi maganda. Kaya dito sa church na ito, walang ipinapangaral dito maliban sa purong salita ng Diyos. Masdan ninyo mabuti. Aralin ninyo mabuti. Praise God. Idalangin ang mga umuusig. No? Magalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Sabihin mo nga sa katabi mo, makisama ka. Sabihin mo, makisama ka. Yun yung sinasabing, love one another. Hindi yun, nagagalak yung lahat, ikaw na doon ka sa labas, nagmumukmuk. Dapat nandito ka. Para kung ano yung kagalakan, kasiyahan, at tagumpay na natanggap ng isang church, lahat tayo. Love one another. 16, magkaisa kayo sa saloobin at huwag kayong magmayabang. Sabi mo sa katabi, mula ngayon, magpapakumbaba na ako. Huwag mayabang. Praise God. Wala naman tayo ipagmayabang. Sabi ng Bible, kung meron kang ipagmalaki, meron kang ipagmayabang, ang Diyos, ang Panginoon. Kasi lahat galing sa Kanya. Wala tayo. Wala tayo. Sa halip, makisama kayo kahit sa mga dukha. Yan. Ito maganda. Ang isang katawan, pwede ba sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan? Pwede ba sabihin ng paa sa ilong, hindi kita kailangan? Pwede ba sabihin ng ilong sa likod, hindi kita kailangan? Yung ating mga laman loob, sila ba naghahatulan? Sila ba nagmamataasan? Sila ba nagyayabangan? Hindi. Alam niyo po yung napakaganda rito nakita ko sa salita ng Panginoon na huwag tayo magyabang. Yung ba kumisan yung mga lihim na ginagawa natin na higit na pakinabangan ang naibibigay sa church. Huwag tayo magmataas. Pag gumawa ka, simple lang. Simple lang, pero rock. Amen. Praise God. Alam mo yun at alam yan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya, bilang isang katawan, ang isang katawan na ito, dapat gumagawa ng sabay-sabay para sa ikauunlad. Sa ikauunlad ng buong katawan ng Iglesia ng Diyos. At ang pinakaulo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kapag isa-isip natin ang salita ng Diyos, nangangahulugan na ang Diyos ay nasa puso natin. Kaya yung ating isip at ang ating puso ay makakagawa ng mabuti dahil siya yung nag-iisip para sa katawan. At ang mga katawan naman ay gumagawa
ayon sa kanilang trabaho. Kapag nagawa ng bawat isa ang kanyang trabaho, ang kanyang ginagawa, ang buong katawan ay lumalago. Praise God. Huwag natin itulak sa iba yung trabaho natin. Gawin natin ito na may kagalakan. Gawin natin ito na may pagmamahal. Gawin natin na mayroong pagpakumbaba at pagsunod sa ating Panginoon. Malinaw. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. Praise God. Praise the Lord. Lagi ko sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Yung inyong mga cellphone, lagyan nyo ng Biblia. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, nahiya na sila magdala ng Biblia. Kung wala tayo, nahiya tayo magdala ng Biblia, ang mga cellphone natin, lagyan natin ng Biblia. At habang nakaupo tayo sa bus, habang tayo nagpapahinga, habang nakaupo tayo at nakataas yung ating mga paa, natalo pa natin yung walang utang sa bangko. Praise God. Huwag tayo gumawa ng yung ating mga Onesimo, pag may pasok, tuwang-tuwa yun sila. May pasok ba kayo? Opo. Sila naro, tanongin mo. May pasok ba kayo? Wala po. Samantala nung ako nag-aaral, pag sinabi walang pasok, tuwang-tuwa ako. Bakit sa panahon natin ngayon, pag sinabi walang pasok, lungkot na lungkot ang mga bata? Alam na agad ni Mike. Kasi walang baon. Pag wala kang baon, wala kang ganyan. Wala kang pang-load. Praise God. Purihin ang Diyos. Ganyan ba yung ML? Sino ba siya yung naglalaro ng ML? Ay, salamat naman, wala na naglalaro ng ML. Kasi, kapag naglaro sila ng ML, nandun sila sa pinakasulok at madilim na lugar. Kasi ayaw nilang maistorbo. Diba? Kung minsan kinakain ng ML yung ating oras, 1 oras, 2 oras, 3 oras. Kaya kadalasan na sakit ng mga bata ngayon, ulcer. Kakalimutan ng dehydration. Nakalimutan ng uminom ng tubig. Kadalasan, sakit ng mga bata ngayon sa mata. Hindi bali ako kasi 68 na ako. Hindi bali medyo lumabo na yung mata. Pero kadalasan ng mga bata ngayon, 14, 15, 16 pataas, malabo na ang kanilang mata. Bakit kaya? Punta kayo sa Avenue Medical Center, mayroong malaking TV doon. Tingnan nyo mabuti kung ano kung saan ang gagaling, yung sakit na katarata. Sa radiation ng ilaw. Imagine mo mula umaga hanggang hapon. Sabi ng Bible, kung malabo ang ating mata, malabo din yung ating isip. Pero kung malinaw ang ating mata, malinaw ang ating isip. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, sikapin nating mamuhay ng marangal. Hindi ito walang bahala. Hindi ito bahala na bukas. Sikapin natin. Yung bang sinusugan mo lagi. Inaaral mo, iniisip mo paano mabuhay ng marangal. Praise God. Sikapin nyo yon. Pinagbubuhusan ng panahon yon. Pinagkukulan ng pansin. Gusto mo bang umasenso? Diba? Kaya pagsikapan mo ng mamuhay ng marangal. Ayan, hanggat maaari, lahat ng katawan, mayroong pakisama. Kaya sabi ng verse 18, hanggat maaari,
makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Isipin natin, tayo dito, isang katawan tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat, wala tayong sinasaktan, wala tayong inaagrabyado, mahal natin ang bawat isa. Kasi isang katawan tayo ng ating Panginoon. Iglesia, ibig sabihin ng salitang iglesia, mga tao. Ibig sabihin ng salitang church, mga tao. Kung ang mga tao ay isang iglesia at ang church ay isang iglesia o mga tao, dapat tayo ay magkaroon ng pagmamahalan at pagkakasundo. Magalak, sabi niya, 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo yun sa Diyos. Sapagkat nasusulat, aking ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Ang binanggit ni Apostol Pablo rito, na paggawa natin ng mabuti, yung ating mga kaaway. Ginamit niya salita rito. Sa ibang translation, kapwa. Kung nagugutom ang ating kapwa, pakainin natin. Kaya kapag gumagawa ka ng mabuti, isipin mo na siya ay kapwa, katulad mo. Kristiyano rin katulad mo. Anak ng Diyos katulad mo. Huwag natin ibilang ang ating kapwa na isang kaaway. Praise God. Hindi tayo magkaaway. Hindi tayo nag-iinggitan. Hindi tayo nagkakaroon ng samaan ng loob. Kaya kung minsan sa church, yun yung problema. Kapag isang parte ng ating katawan ay hindi na nagpapangsyon, hindi na gumagawa, ano mangyayari sa buong katawan? Kaya minsan, ayoko na dyan. Hindi na ako pupunta. Hindi ko na gagawin yung trabaho ko. Sino yung tinatanggihan natin? Diba? Hindi naman yung church eh. Si Jesus. Gawin natin ng maluwag sa kalooban. May kagalakan. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayoy, magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo. Huwag kayong padaig sa masama. Kung hindi, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Praise God. Ang part ng ating katawan, kapag may sakit, yun ang gamot natin. Nilalapatan natin ng medisina. Nilalagyan natin ng gamot para gumaling. Yun yung ibig sabihin ng working together. Ang hirap sa isang parte ng katawan na mayroong disable. Hindi nagagamit. Hindi nagagamit. Kulang. Ayaw ng Panginoon ng kulang. Kasi hindi siya nagbigay ng kulang. Ang ibinigay ng Diyos, kompleto. Para i-appreciate, paglingkod, at magmahal. Yun ang working together. Kahit mababa ang ginagawa natin, dahil sa kapurihan ng Diyos, gawin natin ito na mayroong kagalakan. At ikaw ay kanyang pagpapalain. Manalangin tayo. Hallelujah. Praise God. Panginoon naming Ama, banal at makapangyarihan. Napakarami pa po naming mga bagay na dapat matutunan. Mga bagay na mga mahalaga. Na kung minsan, Panginoon, kinakaligtaan namin. Panginoon, muli mo pong ibaling ang aming isipan at puso sa iyong mga salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na matutong magmahal. Unang-una sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi namin magawa ang magmahal, Panginoon, kung hindi ito manggagaling sa inyo. Kaya, Panginoon, hayaan ninyo na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo at bugtong na anak ninyo na si Jesus ay magawa namin, Panginoon. Simula ngayon, Panginoon, hindi po kami magiging sanhi o magiging dahilan, Panginoon, ng panghihina ng iba. Kundi bagos, Panginoon, kapag nakita namin ang isa sa aming mga kapatid
na part, Panginoon, ng iglesia. Lord, nandun kami upang tumulong, upang mahalin. Lord, upang i-appreciate, Panginoon, at yakapin po siya sa panahon ng kanyang pangangailangan. Salamat po, O Diyos. Bilang mga anak mo, mayroon kaming magagawa. Mayroon kaming lakas. Mayroon kaming kapangyarihan na gawin ito dahil ikaw ang nagkakaloob nito sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa hapong ito, God, mayroon pong aktibidades ang mga kabataan. Back to school, Panginoon. Pagpalain ninyo, Panginoon. I-appreciate ninyo ito. Dahil ito po, Panginoon, ay isa sa mga dahilan sa pagkakilala nila o pagkakakilala nila, Panginoon, sa inyo. Manguna ka, mangusap ka, kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan para ang iyong mga plano, mga naisin, Panginoon, ay lubos nilang magawa dahil sila po ang pinakamalakas, sila po ang sentro, Panginoon, ng iyong ministeryo sa aming kapanahunan. Gamitin mo po sila, Panginoon, hindi lamang sa ganang kanilang sarili, kundi, Panginoon, para sa paglago, sa pag-unlad, Panginoon, ng iyong iglesia dito po sa lugar ng Caloocan. I-bless mo po ang Silanganan Community Christian Church. I-bless mo po itong mga kabataan na nag-aaral. Bigyan mo po sila ng wisdom nang gagaling sa inyong karunungan. Kaya, O Lord, katulad ng isang Koreanang bata, Lord, kung kami lamang makinig, kung kami lamang magkaroon, Panginoon, ng aming mga sarili at oras para sa inyo, Panginoon, makakagawa kayo, O Diyos, ng mga bagay na hindi pa namin iniisip, mga bagay na hindi pa sumagi sa aming buhay. Kundi bagkus, Panginoon, lagi mo kaming pagtagumpayin, lagi mo pagpapalain ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid namin ngayong linggong wala, O God, i-bless ninyo ang kanilang buhay. Saan man sila, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Working together. I-appreciate namin, Panginoon. Lord, kami po'y maglingkod, Panginoon. Kami po'y magmahalan upang makita, Panginoon, sa aming kalagitnaan ang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Gamitin mo po ang Silanganan Community Christian Church. Gamitin mo po ang bawat pamilya. Gamitin mo po ang bawat kabataan, mga babae at lalaki. Salamat po para makita na sa lugar na ito ay mayroong Diyos. Nandito ang iyong mga salita at dito kami magkakaroon ng pagtatagumpay. Salamat po, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon.